Okay, hi, good afternoon. Kasama natin ngayong araw na to, ngayong hapon na to, ang tatlong top-notchers ng Zamboanga Peninsula. No? So we were able to produce, CBRC Zamboanga nakaproduce ng top 5 and top 9 from the BED. No? Ang top 5 natin from MSU TCTO, si Ma'am Fatea Nadine Mahay. Okay. And then ang top 9 naman from MACFI or the Mindanao Autonomous Colleges Foundations Inc. Si Nurmijan Timbosol. Mijan. And of course, CBRC EPIL naman nakaproduce tayo ng top 7 sa BSL. Walang iba from MSU Buog, which is ngayon ay MSU Zamboanga Sibugay na, si Sir Junril Macasa. Okay, so let's start, no? Ang unang gusto kong gawin ay introduce niyo sa amin kung sino-sino ba ang bagong Sampens Pride. So, mag-start tayo sa top 5, si Nadine. Hello sir, I am Fatea Nadine Mahail from Tawi-Tawi. Anong school ka from Tawi-Tawi? From MSU TCTO po. Okay, so graduated July 2025. 2025. Apo. Bachelor of Elementary Education. So, yun ang ating top 5, no? Si Ma'am Fatea Nadine. Ang tawag sa iyo ay? Nadine lang po. Nadine. Yes sir. So, yun. So, let's kung naman ngayon, we will move to our top 7 from MSU Zamboanga Sibugay. So, pakinggan natin i-introduce sa iyo. Hello sir, good afternoon. By the way, I am General Omakasa sir from Mindanao State University, Zamboanga Sibugay, formerly MSU Buog po. I graduated last July 2025 actually as magna cum laude po sir, and hope kaloyan po sa Ginoo sir. Thank you kayo sir. Okay, so thank you very much Junril. No? Ang susunod naman mag-introduce ay ang taga-Wasilan, which is si Mijan. Assalamualaikum and hello po sa inyong lahat. I'm Nurmijan A. Timbosol from Mindanao Autonomous College Foundation Incorporated. Graduated ka ng May 2025 po, sir. BEL. Yes, sir, BEL. May 12 lumabas yung result. So that time hindi expected yun kasi ang expectation natin lahat, no? Actually, even kami, nag-expect kami na May 15 lalabas ang result. Pero suddenly sabi nila, oy, lalabas na yung resulta ngayong tanghali. And so with that, no, gusto naming malaman. I think the audience also would like to know, paano nyo nalaman na top-notcher kayo? Okay, let's start with Mijan. Sa akin po, sir, alam ko po na lalabas yung result that day kasi nag-post na po yung PRC. Tapos, sir, kinabahan talaga ako. Tapos, sabi ko, nag-log out ako sir sa FB ko. Sabi ko, mamaya ko natignan kasi gusto ko yung ako lang mag-isa yung makikita yung pangalan ko kung andun na yung pangalan ko. Tapos yun, gusto ko yung parang, alam mo yung sa mga TikTok, yung mga mag-moment ka mag-isa, tapos iiyak ka, record mo yun. Ganyan yung trip ko that time. Tapos, ayun na nga, nung mga 3 p.m. po, dumating yung mga friends ko. Tapos, nagiyakan sila doon. Tapos, sabi ko, bakit kayo umiiyak? Sa bahay? Sa bahay po namin. Wala ako alam that time kasi wala pa ako ligo that time, sir. Wala pa ako ligo. Tapos, nagaluto ako doon sa bahay. Tapos, as in, tsaka talaga, sir. Tapos, yun, sabi nila, nakapas ka. Tapos, happy talaga ako dun, sir. Naniwala ako, nakapas ako. Sabi, parang, hala, totoo. Sabi na, top 9 ka. Sabi ko, hindi ako naniwala, sir. Sabi ko, baka scam lang to. Hindi talaga ako naniwala. Tapos, pinakita nila sa akin yung list, sir. Tapos, hala, parang sabi ko, legit man talaga to. Tapos, parang na-shock talaga ako, sir. As in, natulala talaga. Parang nawala ako sa earth. Tapos, ayun, dumating yung dean namin, sir. Siguro mga after 30 minutes ata yun dumating sila. Tapos sabi ko, hala, totoo talaga to, top-notcher ako. Doon sila, Ma'am RB, may bouquet. Tapos nagiyakan sila doon. Tapos ako, wala akong reaction. Kasi parang, hala, parang nananaginip ako, sir. Tapos sila nagiyakan. Tapos ako parang wala lang. Ayun, sa sobrang shock. Tapos nung gabi, hindi na ako nakatulog. So yun po. So, ilang gabi ka na hindi natutulog? Hanggang ngayon. Natutulog naman. Pero
konting-konti. Short pa rin. Okay, so pakinggan naman natin si Nadine. So ako sir, parang before lumabas yung result sir, actually wala rin akong idea. Pero sinata ko ng sister ko, sabi niya, Nadine, lalabas na yung result. Nag-top ka. Sabi ko, hindi pa lumabas. Tapos nung upon checking, lalabas na yung result. Nag-log pa sir yung link ng PRC. Tapos tumawag ka na sir. Akala ko parcel. JNT. Akala ko sir parcel yung tatawag sa akin. So wala talaga ako sir ka-idea na magtatap talaga ako. Tapos nung nagsabi ka na, di ba tinanong, si Fatia ba to? Akala ko, sabi ko, sino po to? Tapos yung nag-congrats ka na po, dun lang nagsingin, ala baka nag-tap ako. Tapos sinabihan ko ba kayo na, sabi ko, sir, hindi ko pa po nakita yung result. Tapos yung sinabi mo na nag-top 5 ako. Kakalabas lang ng mama ko po sa CR. Tapos, sabi ko, nag-top ako. So, din lang po nag-sink in sa akin na nag-top ako. Tapos, alam niyo pa ba yung timing is crazy kasi birthday po ng late sister ko. That day na lumabas yung result. Sabi ko, gabi talaga. Yung coincidence, sir. So, yun po, yung nalaman ko yung result na nag-top ako. Pakinggan naman natin si John Reed. Actually, sir, during that day, yun nga, nag-post yung PRC na soon ma-release yung result. Tapos, there was another fan page ng PRC na today, nag-post sila na today daw, today, which is May 12 rather, release ng result. So, I have 2 accounts sa Facebook. Ang isa is ako lang, talaga yung walang friend, ganyan, for the check lang. Ano? Yes po. So, ayun, ang isa, yung main account ko, yung nalaman ko na, today talaga, so possible, sa hapon siya i-release. So, around 11 a.m., nag-deactivate na ako. Yung main account ko, I deactivated my main account. Pero hindi ako mapakali. So I used my another account, o yung dummy account ko kaya para i-check. Pero yun nga, under maintenance yung website, hindi pa ako makapaniwala. Before that sa result, nga, 'di ba hapon siya, sir? So, yung RA namin from CBRC Ipil, siya yung nag-inform sa akin na, sir, nag-top 7 ka. Pero hindi ako naniwala, sir, kasi nga, nag-send lang siya ng screenshot, which is naka-crop, yung name ko lang. So, baka in-encode lang niya. Tapos, naka-box. So, hindi ako maniwala, sir, unless kung ang screenshot is buong o yung may iba pang pangalan from other universities sa Pilipinas. Yun nga, pero nag-send naman yung classmate ko, sir, na talaga, nag-top ka, unexpected kayo, sir. Kato siya, sir. Actually, nasa GC ako nila, nung section nila. Yan, ang ingay dun sa GC. Dahil nga, unang-una, sabi ko sa inyo, halos lahat sa kanila pumasa. That's why, talaga ang ingay nila doon, halos lahat. And then, syempre, pangalan talaga niya yung congrats Junril. Dahil nga, ewan ko kung deactivated pa ba siya? Okay, so actually lahat naman kayo CBRC, si Midjan, CBRC Zamboanga at si Nadine. Actually mag-classmate pa sila isang section, no? Prud. So isang section sila under kay Sir Abs. And then si Junril naman ay ang CBRC Buug section, ang tawag namin na CBRC MSU Buug section kasi it's partnership between CBRC and the MSU Buog. Okay, so being a CBRC, paano nakakatulong sa inyo ang CBRC during your preparation for the board exam? Well, sir, the CBRC helped me to prepare actually sa board exam. Yung pinatulog ko lang na metacognition ko before, pinukaw ulit. Kaya sir, aside from that, ang nagiging pangalawang tahanan ko rin yung CBRC, which is during sa review phase, ang CBRC din, especially the CBRC Pagadian, pag may masterclass, pag the following day may another class na naman, so doon kami natulog, so kaya natulungan kami sa CBRC sa sir, kasi nga aside sa tinitest yung knowledge mo, nagiging dahilan rin ang CBRC na para mag-top ako, at yung 0 day talaga para
yun nga, yung kapag stress ako, at least mga 50 items lang yung 50 questions lang a day kapag stress. Pero pag yung motivated ka talaga, mga, yes sir, sagad na sagad, charot. But, yes sir, at aside from that sir, yung mga libro, sinusulatan ka talaga. Ako kasi yung tipong na ano sir, kapag nag-aaral, todo sulat. Oo, and then, aside from that, ang CBRC rin, naging full scholar pa ako. Yes, kaya sir, daking tulong po. Kaya, ayun, pumasa at nag-top. Yeah, actually, Kwan, ang CBRC Pagadian kasi, so may staff house, and so it's CBRC Ipil. Kaya yung mga students, especially like from the like Buog, so magkakaroon kasi sila ng mga big crowd, na yung mga review essentials, CBRC essentials. So pumupunta yan sila, like sila John Ray, pumupunta one day before, and then doon sila nag-i-stay sa staff house. Masaya, di ba? Masaya, ang kukulit, marami sila doon, magulo nga eh. I think nagkasabay pa yata sa criminology. Hindi na kayo nagsabi ng criminology. So yun, masaya. And then, yung iba naman, like dito sa Ipil, especially yung mga TLE, minsan ayaw nilang umuwi kasi syempre pagdating sa Ipil, yung iba, ibang province, ibang municipalities pa. And then, pag nandun sila sa staff house kasama yung lecturer. Nakikita ko nga, nagluluto, and so on. So magandang experience nila yun. Especially dun sa mga nagbibiyahe and then nag-i-stay na dun sa staff house. Okay, Nadine, ikaw naman, anong mai-share mo no? Na sa mga nangyari sa CBRC na nakatulong sa'yo? Sobra po nakatulong yung CBRC sa akin. Yung every class, sobrang fun, sir. Tawa lang kami, ganyan. Tapos, minsan natutulog during class, pero hindi yun maiwasan, sir. But at the same time, hindi siya nafe-feel ko as parang nag-review ka. Parang wala yung masyado yung pressure. Kasi mostly, sir, yung mga kaklase ko, mga kilala ko na from college kasi mostly from MSUTCT o yung mga naging kaklase ko. So, hindi siya masyado nakadagdag ng pressure kasi parang makilala ko na sa yung mga kasama ko po doon. Yeah. Actually, di ba, during orientation, sinabi ko sa inyo yan, no? Pag inaantok, pwedeng matulog. Okay? Basta wag lang makadisturbo sa katabi. Ibig sabihin, wag maghilik ng malakas. Pag gutom, pwedeng kumain. So, ganun ang CBRC, no? Tinitingnan natin yan, kinoconsider natin yan. Kasi alam natin mahirap yung review, no? Especially 8 to 5 ka dyan. Okay? Talagang intensive, talagang dapat bigyan ng effort. And then yun nga, dahil hindi kayo pinapahirapan sa setup, kaya I think na-enjoy ninyo. Okay? I think malaki kasi yung section niyo, I think 200 plus yata kayo. Full lagi po yung full. Tsaka ang iingay. Dahil syempre, halos magkatropa kayo doon, magkaklase kayo doon. Magkakakilala. Ikaw naman din dyan. So, para sa akin po, big help talaga yung CBRC. Kasi before, sir, nung wala pa ako, sir, sa CBRC, parang self-review lang, sir. Kasi hindi pa kami makatake nung that time, sir. Nag-review ako, sir, pero hindi nag-retain sa akin, sir. Tapos nung nag-enroll na ako sa CBRC, parang maganda talaga siya kasi very organized, sir. Tapos guided ka talaga kung anong dapat mong gagawin. Tapos madami pa silang mga advices. Tapos yung mga lecturers, parang nakaka-inspire yung mga story nila. Parang gusto-gusto mo yung, parang kahit imposible, parang gusto-gusto mo yung parang maging katgaya nila. So yun po. And nagiging ano din po siya, parang magaan kasi may mga kasama kang nag-review, yung mga friends mo andun, parang hindi siya masyadong mabigat kasi alam naman natin kapag nag-review parang sobrang pressure, ang mahirap talaga siya sobra, parang nakaka-depress talaga siya, sir, kung parang hindi mo ma-handle talaga siya. Yeah, alam nyo naman na talagang, di ba kinento ko sa inyo yan, na ang pinaka-pressure sa buhay nyo on that time is yung time na yon, yung pagre-review. Kasi unang-una, pressure sa sarili mo dahil gusto mong improve ang sarili mo. Gusto mong pumasa para sa sarili mo. Pangalawa, family. Nag-i-expect yung family. Ginastusan kanila ng ganyang amount, no? And then talagang nag-i-expect sila na
talagang magsasucceed ka dyan sa ginagawa mo, dyan sa pinili mong career. And then, of course, ang isa pang nakakapag-pressure sa inyo is yung colleague ninyo, yung school, yung mga classmates ninyo. Kasi minsan, ayaw mo rin na maiwan. Gusto mo sasabay sa kanila. Okay? At higit sa lahat, ang nakakapag-pressure, ano yun? Sabi ko sa inyo? Maalala ninyo? Yung CCTV na kapitbahay. Di ba? Yun ang talagang malakas makapag-pressure, makapagbigay ng pressure sa inyo. Kasi kayo na lang ang binabantayan ng mga yon, which is talagang ayaw mong mag-fail kasi ayaw mong pagtawanan ka ng kapitbahay mo. Sana naman hindi ganun yung mga kapitbahay natin. Okay, by the way, before we proceed with the next question, gusto tanungin, sino favorite lecturer mo ng CBRC? Si Ma'am Galit po, sir. Kasi, opo, sir. Kasi, di ko alam, parang December ata yun siya nag-ano sa amin, sir. Yes, December at. Basta yun, sir. Parang, that time kasi, sir, parang, sir, marami ako mga problema, sir, family problems. Tapos, parang, ako parang depressed talaga. Tapos, parang sabi ko, baka, yung goal ko lang that time, pumasa lang talaga, sir. Tapos, yung narinig ko yung story niya, sir, parang nakaka-inspire talaga, sir. Kasi parang ganun din ako, sir. Kasi, nung college ako, parang, hindi ako Latin honor, sir. Pero, tapos nung college ako, parang lagi, hindi naman sa bulaog, pero parang, alam mo yun, parang hindi masyadong nagsiseryoso. Tapos nung narinig ko yung story niya, sabi ko, hala, baka kaya ko din. Sabi ko, kung kaya niya, baka kaya ko din. So, ayun na po, nung nag-start po doon, nagpursige talaga ako. Sabi ko, kung kaya ng iba, baka kakayanin ko yun. Tapos ayun, with prayer lang din po talaga, as in, walang imposible sa kanya, sir. Yan. So, si Ma'am Jovelyn Galit ang inspiration ni dyan. Ikaw naman, Nadine. Sino ang favorite lecturer? Favorite ko po si Sir Janus. Especially po yung first masterclass namin. Sobrang saya po. Like, bukod sa fun, may nalaloid ka po. Oh. So, yun. Yung iba ayaw kasi dyan. Kasi alam bakit? Kasi natatakot sila. Opo. Hindi nila marirealize na yung ginagawa ni Sir Jans ay sobrang effective. Yes, sir. Sobra. Okay. Paano niya hinahandle yung class is kakaiba. Yes, sir. Kasi pinapa-experience niya sa'yo ang lesson. Sobra, Hindi sir. lang tinuturo niya sa'yo. Opo. Yes, ikaw naman, Junril. Sino? Marami talaga, sir. Pero kung isa lang, si Ma'am Bea po, aka. Yes, sir. Si Ma'am Bea po kasi siya yung parang super na unang salang niya, sir. Tapos nakita ko siya as nag-lecture sa amin. Grabe, napaka-powerful talaga niya, sir, mag-discuss parang sa ulo talaga niya lahat, sir. Napaka-powerful talaga, top 1 pa. Yes, sir, from UP. Kaya favorite ko siya. Yeah. Okay. Si Ma'am Bea isa sa pinakamagaling na lecturers ng CBRC, top 1. And then kung makita yun, sabi ni Junri, kung gaano ka-powerful mag-discuss si Ma'am Bea. Talagang tatatak sa utak mo yung mga lessons na tinuturo niya. Okay, so ito, next question tayo. Okay, di ba marami tayong mga experiences, lunch day, breakfast day, kung ano-ano, paano, metacognitions and so on. Ano sa mga experiences sa CBRC ang favorite mo? Ang pinaka-favorite ko po na-experience ko sa CBRC ay yung bonding talaga, sir, na which is about sa mga faculty and especially sa lunch day, that time, at the same time noong before kayo magpa-final ng exam, yes, send-off party at the same time, yes, sir. Yung mga ganun na program ng CBRC kasi nga nagiging dagdag siya as memorable experience as you as you are stepping forward sa future, yun na, sir. Yeah, part kasi ng experience yung mga ganun. Kasi pag nasa CBRC ka, hindi ka considered as a student, considered ka as family. Kaya nga, di ba, sino ba sa inyo na, di ba, from the start, alam niyo na pagka may problema, pwede kayong dumiretso kay Sergio, di ba? Yan ang sinabi ko talaga sa inyo from the start. Binigay ko, ito yung Facebook ko, mag-message kayo pag may kailangan kayo, pagka may mga concerns kayo na sa tingin ninyo kailangan ng intervention ko, mag-message ka agad. So,
yun ang pan natin. Kaya kung mapapansin niyo is hindi yung parang business as usual na student. Kaya after ng class, wala na. So may mga additional gusto natin before send-off, magsama-sama ulit tayo. Magsama-sama muna tayo before kayo pupunta doon, ihahatid pa kayo. Pinagbawalan nga lang ng PRC yung na merong taga-review center na malapit. Kasi before, ang practice talaga is nandun sa gate. Nandun talaga sa gate ang CBRC, merong malaking bowl ng candy, dadaan kayo, kukuha kayo ng candy bago kayo pumasok. Pero may memo kasi ang PRC na parang in a sense na ayaw nila na merong mga taga-review center na nandun. Probably for whatever reason. But we're doing good. Nagagawa pa rin natin yung send-off para at least, sabi ko sa inyo, nandun ang CBRC bago ang preparation. Okay? Hanggat sa bago kayo pumasok sa testing center. Okay? So, ikaw, anong CBRC experience ang favorite mo? Favorite ko, sir, metacognition with Sir Carl. Kasi parang nasabi niya na first time niya 2 days. First time. So, yun yung, grabe, sobrang inspiring ni Sir Carl. Makita mo siya in person. Parang surreal. Hindi ako pakapaniwala na nakapag-picture with Sir Carl. Ganun. So, yun, sir, yung favorite. Yes, actually, first time ni Sir Carl mag 2 days sa isang branch. At sa atin lang nangyari yun. Okay? I think nagbigay pa siya ng buka, ng iftar. Nung second day ba yun? Second day or first day? Second day. So, nag-prepare. Actually, Ramadan kasi nung time na yun, metacognition. So, meron pang iftar na shinare si Sir Carl. And then, bago siya bago siya umalis ng Zamboanga. So 2 days nandito. Actually, ang saya nung yun. Tinitingnan ko nga yung mga students kahit fasting on those days, pero talagang yung energy hindi bumababa. Talagang nandun hanggang hapon. Sabi ko, fasting bang mga to? Kasi ako mga around 2 o'clock, kasi sa open area. So around 2 o'clock, 3 o'clock, medyo drained na ako konti. Pero nakikita ko yung mga students, pag nagtanong si Sir Carl, talagang sagot! Sagot din talaga sila. So yun naman ang nakakatuwa doon. And yes, that was a good experience to have metacognition straight for 2 days dito sa Zamboanga. Ikaw, Midjan, anong favorite? Ayun din, sir. Yung metacognition din, sir. Kasi marami talaga akong natutunan, sir, that time kay Sir Carl. Tapos, yung umuwi ako, parang, grabe, nababubuhan talaga ako, sir. So, marami akong na-realize. Sabi ko, ganun pala yun. Lalo na sa Prof. Ed, sir, nung exam namin. Big help talaga, sir, yung metacognition, sir. Yeah, I think yan ang benefit, no? Na hindi tinuturo sa inyo kung ano lang yung previous lumabas. Yes. Di ba? Kasi nagkaroon man ng changes sa board exam, pero alam nyo kung paano yung approach para sagutin yun, talagang walang problema sa inyo. Kita nyo nga, sabi nyo ang hirap ng Prof. Ed, pero 93? 92, sir. 92, ikaw, Prof. Ed mo? 93, sir. 93, ikaw? 93. O 93. Imagine niyo ganun kalakas yung ganun kalakas kayo, ganun kayo trinain ng CBRC para maging malakas pagdating sa Prof. Regardless kung anong man yan, paanong question man ang ibabato nila, dahil sanay kayo sa metacognition, kaya walang problema sa inyo. Kasi aramdam ko yun after the board exam. Ang reklamo talaga is ang hirap ng Prof. So, ang tanong, nahirapan ba? Nahirapan siguro sa exam, pero tingnan nyo naman yung result. Di ba? Ang galing. Having all those experience, anong advice ang ma-share ninyo sa mga future left takers? Unahin natin si Midjan. Sa mga future let takers, mag-enroll na po kayo sa CBRC. Totoo po yan. Ano lang, sir, right group of friends lang, sir. Para kasi sir, kapag yung friends mo parang hindi sila masyadong interesado, sir, pati ikaw, sir, madadala din, sir. So ganun lang, sir. Tapos study lang, tapos believe in yourself. Kasi ako wala akong tiwala sa sarili ko, sir. Pero ayun nga, may tiwala naman ako sa Diyos, sir. So yun po.
By the way, matanong kita ba yan? Nag-message ka ba kay Ma'am Galip? Wala po. Yeah. Kasi siya talaga yung inspiration mo, di ba? Yung kung saan nag-shift ang iyong pananaw from just being just a passer, papasa lang sa board, to maging top notcher. Yes, sir. Ay, pagdating dito, tingnan mo. Ikaw naman, General. Para sa akin, sir, what I can advise para sa mga aspiring LPTs, high raters and top notchers, invest talaga sa pagre-review. Kasi although it costs your energy, your time, pero after all, worth it pa talaga, sir. Especially kung kapag nag-review ka pa sa CBRC. And aside from that talaga, sir, malaking tulong talaga kung paano atakihin. Tinutulungan po ang ng CBRC rather ang mga LPTs kung paano talaga mag-isip paano sagutin ang let, kaya ma-advise ka talaga sila na invest sa pagre-review. Ayun, isa din sa mga, yan ang sinasabi ko sa mga students na nami-meet ko, especially pag nag-represent ako ng NANTE result. And then, kasi may mga tanong, sir, anong mas maganda? Online review or face-to-face review? May mga tanong na ganun eh. You know, sabi ko na ang advice ko sa kanila is ganito. Ang board exam ay hindi online. So, ba't ka mag-prepare online? Ibig sabihin, kung paano mo piniprepare yung sarili mo, doon din yung capability mo. So, iba pa din talaga pag nag-face-to-face ka kasi nandoon ang lahat ng experiences at saka nandoon ang, alam naman natin, no? Whether we like it or not, ang experience natin from the previous pandemic. Actually, ang nagdala sa atin sa online setup is pandemic eh. Pero kung titingnan natin, ang naging product ng mga online ay medyo hindi kasing level ng mga products talaga ng face-to-face. So talagang may factor ang face-to-face compared sa online. Iba pa din talaga yung merong tinatawag na physical meet-up, no? Yung nandun kayo sa isa't isa. Yan nga yung sabi ko sa inyo, na-advise ko kayo, no? Na from time to time, iba pa din yung nag-group chat lang kayo, nag-uusap lang kayo through GC, hindi nyo alam, yung kaibigan nyo, puro smiley nagsisend, pero umiiyak pala yun. Kaya, hindi natin alam. And then suddenly, narinig na lang natin na nagpatiwa ka na, nagpakamatay na. And nung time naman noon, iba talaga kasi nagkakantsawan, binabatukan, uso pa nga yung batukan, yung magkakasama nun, babatukan nun. Tapos pag umiiyak, kakantsawan pa, kakantahan pa ng gitara. So, at that moment, parang nano-neutralize yung emotion. Pero sa setup ng online, talagang hirap. Okay, so, ikaw naman, Nadine, anong advice ang may bibigay mo? Yung may bibigay ka na advisor, siguro know your learning style. Hindi porket parang ganun yung ginagawa niya, ganun din yung gagawin mo. For example, yung mga iba, effective sa kanila may dinidikit sa walls, yung iba mag-answer ng mock exam, parang ganun. So, in my case kasi sir, hindi effective sa akin yung mga may dinidikit sa wall, ganyan. Parang mas prefer ko yung mag-answer ng maraming questions, at saka manood ng video. So, than lectures kasi mabilis ako sir ma-board. Yeah. Tsaka short yung attention span ko, so mas prefer ko yung magsagot na lang. Para kasi ganun din yung gagawin ko during board exam, so why not yun yung i-practice ko. So yun yung ma-advise ko. At the same time yun, invest sa good review center, so mag-enroll kayo sa CBRC. Alam niyo yung learning style, yun talagang pinaka-importante. From the start. Yes. From the start. Kung mapapansin niyo sa CBRC, meron face-to-face. Di ba? Meron kayong RMS. Yes. Okay? Meron pa kayong MS Teams. And then yung MS Teams, hindi lang on that specific date kasi magiging recorded yun. So at your own pace, pwede mong gawin yung review. Okay? The face-to-face is there. No? Nandun yung face-to-face dahil sa tingin natin, yun pa din ang effective. Okay? At saka nakita din naman natin na effective talaga. Isipin mo yung mga lecturers ninyo like sila Ma'am Jovelyn, talagang mga hindi lang basta tinuturuan kayo ng leksyon, ini-inspire pa kayo gaya nung nangyari kay Mijan. So basically,
full package. Full package. And then, yan, nandyan ang metacognition. Di ba? Which is, nandyan ang big crowd. Di ba? In-explain ko sa inyo. Kung ikaw na yung pinakamagaling sa classroom, itetest pa yan doon sa big crowd para malaman mo, ako pa ba yung magaling? Kasama ko na yung ibang mga sections. Di ba, Jonel? Kung sa ngayon, dito sa section na to, ikaw ang laging nag-a-answer, ikaw yung tama yung sagot. Pagdating mo sa big crowd, okay, lalo na sa metacognition, baka uuwi kang namamaga yung legs dahil sa kakapalo. So yun ang isang magandang ino-offer ng CBRC because depende sa learning style nyo, meron at merong may offer ang CBRC. Okay, aside from the sabi ko may kwan pa may RMS. Ginawa niyo ba yung RMS ninyo? I think stick to si Sir Abs, di ba? Talagang monitor kayo. By the way, ngayon, may pagbabago ngayon Kasi magkakaroon sila ng parang bingo, di ba? EMS. Based sa yung EMS. monitoring, personal monitoring, ang babaguhin doon maging parang bingo setup. So pag nagawa mo yung halimbawa, pag nag-attend ka ng metacognition, di ba, i-stamp yun ni Abs. Tapos pag ikaw yung pinakamarami, saka may premyo. Yes, sir. Paano pag marami silang marami? Yung pinakamarami talaga yan. No? So, saan tayo kukuha ng premyo niyan? Kasi ito pa mga student na to talagang ginagawa Napapansin ko pagka mga student ng CBRC dito, talagang ginagawa nila. Pag yan kagandahan sa left students. Pag sinabi gawin, gagawin. Ibang mga students like criminology, ibang mga fans sa review like agri, iba social worker, iba yung kanila, iba yung setup. Pero yung mga educators kasi, like sa inyo, kilala kayong masunurin. Kasi yun din ang gusto ninyong gawin sa mga students. Kaya sumusunod kayo. And probably yun ang isa sa mga pagbabago when it comes to personal monitoring. And hopefully mas maging fun ang pag-review nila dito sa CBRC. Naubusan na ako ng tanong. Kayo may mga gusto ba kayong sabihin? Start tayo kay John Dale. Like sa family mo or Una-una po sir, nagpapasalamat po ako sa Diyos sa kung ano man ang achievement ko ngayon. It is because nagiging dahilan po siya. I prayed for it actually, pero I prayed for it after pa siya na ano sa sir na sinabihan ako ng dean namin niya, pwede, na kinausap ako na pwede mag-review ka muna. Kasi actually my plan was to work, yes sir, to find a job, either to apply in private schools. But kinausap ako that day before the graduation. So, kaya ayun, sinabi ko na, sige sir, ako alang tayan. Ko sir. So, ayun, kaya nga, ang decision kong yon ay hindi naging mali. Kaya, ayun, nag-invest talaga sa review. Yun yung masasabi ko, sir. Pasalamat tayo kay Sir Alvin Enobia dahil siya pa lang nangulit dito na wag mag-work. I think your dean knows what's best for you. Okay? Nadine, ano naman ang gusto mong sabihin? Kahit kanino. Siguro po, thank you. Gusto ko